1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre, Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Ang bilis, no? So, Sunday agad. Parang kailan lang ay Monday. Tapos ngayon, Sunday. Tapos magma-Monday na naman. Syempre, another week, another fight. Di ba? And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan. Syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, eto nga, nako, congratulations syempre sa ating pambato na si Felipe Marasigan dahil siya ang nag-winner dito sa sa Supra Chat. Ito na kaya daw yung sign na malakas ang laban ng ating pambato sa Mr. Supranational? Ibig sabihin yan ay magandang senyales yan para sa laban niya dito sa Mr. Supranational. At nakikita ko naman na talagang may laban naman si Felipe dahil syempre bukod doon sa kagwapuhan ay bongga din naman talaga ang ipinapakitang galing, di ba? Kumbaga talino, yes, check na check. And then, of course, bukas na nga mag-i-start ang arriving ng mga kandidata dito sa Mr. and Miss Supranational. And then, tignan natin kung paano papalo ang ating pambato at laban yan. So, yon. I'm so excited for Marasigan and congratulations dahil syempre sa suporta na binigay natin dito kay Felipe. And then, naniniwala ako na papalo yan ng bonggang-bongga. At syempre, eksena talaga, di ba? And then, sabing gano'n, paano naman si Katrina Ligado, hindi naman na winner doon sa Supra Chat. So, mahina na ba ang laban ni Katrina Ligado? No naman. Kumbaga, parang na kay Katrina Ligado yan, kung paano niya ilalaban, kung paano niya ipapanalo. Hindi naman porket na nanalo ka sa Supra Chat ay panalo ka na sa Miss Supranational. Hindi naman porket na natalo ka sa Supra Chat ay hindi ka na winner. Siyempre, nandoon na depende yan sa larong ipapakita mo, paano mo may impress yung mga hurado, at paano mo may impress, siyempre, yung organization na ikaw ang kuhanin bilang isang Miss Supranational. So, siyempre, may laban pa rin si Katrina, but magtiwala na lang tayo sa ipapakita niya, and let's see kung paano nga ba kakabog ang ating pambato. So, laban yan, di ba? So, kaya yan ni Katrina Ligado at saka syempre ni Felipe Marasigan. So, tiwala ang kailangan nating ibigay, di ba? So, para naman sa sumunod na chika, eto nga, withdraw daw. Miss Supranational Thailand has official withdraw from the competition. Ay Kanyala will no longer to compete in Poland 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? To be honest, naguguluhan ako. Kasi kahapon kausap ko yung yung national director niya sa Supranational. So, kausap ko yesterday kasi umattend ako ng event. Pagkatapos, ang sabing ganon ay okay naman daw si Ai. Tapos tinanong ko, ano ba, makakapag-compete ba? Sabi naman niya, oo. So, hindi ko alam kung ano ang totoo. Pero, according doon sa organization ay, sabi niya yes. Ayun yung sagot niya yesterday. Pero, nagulat ako, may mga lumalabas na
ganito. So, hindi ko alam. Pero siguro abangan na lang natin kung meron nga ba silang ipapadala, kung si Ai nga ba ang lalaban, or strategy game lang nila to para sa ingay. So, hindi ko alam eh. Medyo naguguluhan ako. Nung una kasi sinasabi may sakit. Tapos ang sabing ganon sa akin ng national director, sabi ko, kamusta nga pala siya? Sabi niya, may fever pero okay na daw. Sabi ko, so tutuloy sa supranational. Tapos ang sagot niya sa akin, yes. Tapos ang sabing ganon, kinuhanan pa nga kami ng video to greet her, to encourage her. Tapos di sabi ko, okay, pero hindi ko alam kung ano ba talaga yung sitwasyon nila. Basta yung nakausap ko yesterday, yung director, sabi niya, yes, lalaban. Pero hindi ko alam kung ano na yung status kasi nagulat din ako, biglang may mga naglabasan na ganito. Ano ba talaga? Di ba? Mahirap talaga silang kausap, magulo. Anyway, so good luck na lang kay Ice. Nakakalungkot kung hindi na siya tutuloy kasi alam natin na kabugera si Ice. Pero kung anong man yung dahilan niya kung bakit hindi siya matutuloy dyan, abangan na lang natin kung meron bang ipapadala ang Thailand o wala, or siya nga ba ang ilalaban. Nakakaloka talaga, no? Ang mga chismis kasi, nakakawinda. Pero, bukas kasi ang dating ng mga candidates doon. So, tingnan natin kung lalabas at papalo nga ba tong si Ai. Di ba? So, laban niya. Para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, so kahapon na nagkaroon ng tawag dito, send off para kay Katrina Ligado at saka kay Felipe. Siyempre umattend si Liana Aduana at saka si Chelsea Manalo at Chelsea Fernandez. Si Chelsea Fernandez galing pa siyang Vietnam, pumunta siya dito para umattend sa send-off ni Katrina Ligado kasi kaibigan niya si Katrina Ligado at alam naman natin na maganda ang naging resulta ng laban ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo, naging first runner-up siya. And then ngayon, of course, sinusuportahan niya nga to si Katrina na umaasa din ako na magiging maganda ang resulta. Pero ang tanong na lahat, Liana Aduana, makalaban pa kaya sa isang international pageant? To be honest, yung nakita ko yung mga video niya yesterday, natuwa ako sa kanya kasi very slim. Ang slim ng lola mo at ang ganda. Ang sexy. Yes. Sobrang mas payat siya ngayon kesa noon. And then, looking forward din ako na sana mag-compete. Gusto ko siyang mag-compete dahil nagagandahan ako sa kanya. Gusto ko yung character niya. Gusto ko the way kung paano siya magsalita. Gusto ko yung mindset niya. Gusto ko yung beauty. Future, beauty queen title holder si Liana Aduana. At sana may isa pa, di ba? Isa pang laban para sa kanya. Sabing gano'n, sana daw sumali daw sa Reyna Pilipinas. To be honest, yes, looking forward din ako kung gusto niya sumali sa Miss Grand Philippines, mga ganon. Pero kung hindi man, pwede naman siyang bumalik sa Miss Universe Philippines in the future, di ba? Malay mo, tanggapin niya na ang supranational or tanggapin niya na yung ibang pageant doon. And looking forward ako for Liana Aduana na mag-compete pa one more time sa isa pang international pageant, di ba? So yun, so I'm so happy for Liana dahil si Liana naman ay talagang masasabi natin na iba din talaga yung quality niya, di ba? So nung nakaraan nga lang ay nagpunta yan dito sa Bangkok para umattend lang sa isang conference about sa sa United Nations, di ba? Para maimbitahan ka doon, ay ang bongga. So, magaling si Liana Aduana at natatalinuhan ako sa kanya. Sabi niya gano'n sana daw si Liana Aduana na lang daw ang inilaban ng supranational for this year. To be honest, yun din naman yung tingin ko noon, na sabi ko si Liana pwede talaga pang supranational. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw niya. Pero siguro kung tinanggap niya, kasi noon kasi yung laban niya, Miss Universe or nothing lang siya. Pero siguro kung tinanggap niya yung yung meron pa siyang ibang I think sa kanya mapupunta ang supranational. And I think kaya niya ipanalo ang supranational. Kasi bukod nga sa maganda, ay matalino din, di ba? Kaya lang hindi niya tinanggap So doon ako nang hinayang. So laban Liana Aduana and wish all the best for the next pageant na sasalihan niya. Gusto ko si Liana Aduana, in fairness, bongga. Di ba? Bongga talaga. At
alam mo yon, nakakaloka. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, malakas din daw ang laban ng Indonesian team para sa Miss Supranational. Kung ang Philippines ay inaasahan na sila ang magdodominant para sa isang laban sa supranational at ganun din daw ang Indonesia. Yes, malakas ang Indonesia, malakas yung support ng kanilang team, di ba? So yun. So yung support sa kanila ng fan base, malakas. Oho. So yun. At feeling ko, magdodominant sila. But depende, depende sa magiging eksena. Diyos ko, tinalo nga sila ni Felipe doon sa sa super chat di ba? Pero ito kasing si girl, ayun naman ang umeksena doon sa super chat. Yan. Anyway, good luck. Good luck sa Indonesia, good luck syempre sa Philippines, and then, let's see kung ano ang magiging eksena ng dalawang country na malakas dito sa supranational. So, abangan din natin yung ibang country. Like example, Venezuela, di ba? Andiyan din yung mga taga-Europe, and then taga-Africa, di ba? So, yun. So, yes, nalalakasan din ako kay Indonesia in fairness. Kasi nga, malakas yung kanilang support system. Ganon, may ganon, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganon, panalo ang laban ni Lindsay Maranan sa Miss Global Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Congratulations, another crown from the Philippines na naman ang nauuwi natin. And then, ayun, ako kasi sa mga ganitong pageant na mga hindi pa ganun kabongga talaga, ibig ko sabihin hindi naman ganun kalaki, madali talagang manalo ang Pilipinas dyan. Paano naman kasi ang training natin? Pang Big Four na, di ba? Ang training natin sa mga girls, kumbaga parang pwede mo na sila isalang sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss Grand, mga tipong ganon. And then, natutuwa ako kasi yung mga candidates natin patuloy na nag-shine like a diamond star sa entablado, at nakita naman ninyo, Diyos ko Lord, ang bongga, ang winner, di ba? Panalo. So, yun. And congratulations, syempre, sa ating another crown from the international pageant. So, nakaka-proud. Ito ay under ng Binibining Pilipinas. Sabi ng Mutya ng Pilipinas. Another Mutya Pilipinas queen na naman. Diba? So, lagi din nagta-title ang mga girls sa Mutya ng Pilipinas. At saka sa Binibining Pilipinas. Diba? So, yun. Basta, pag Philippines, malakas. Lalo na pag mga ganyan, mga minor pageant, ay nako, bongga yan. Kaya talaga mag-penetrate. So, ilang crown na? So, nakalima na tayo this year, no? Mula sa mga iba't ibang klase na minor pageant na tinatawag. So, congratulations Philippines. Ang bongga mo. Diba? Pero eto, bongga kaya. Sabing ganon ay, Diyos ko, maraming naloka kasi eto ang former Mr. Global winners na si Dom Cordelia ay hindi napasama sa finalist ng Century Superbod Era 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre, nalungkot ako para kay Dom. I love Dom. Gusto ko yung kabaitan ni Dom. Gusto ko yung humble ni Dom. It's okay to be not okay, sabi nga ganon. Pero siguro ang dahilan kasi, parang yung napanood ko yung niya, parang kulang sa energy. Yun yung naging problema siguro sa kanya. Parang hindi siya naging palong-palo yung eksena. Kasi di ba parang yung napanood natin yung mga ibang contestant, Diyos ko Lord, kulang na lang mag-split. Di ba? At ang daming mga parang feeling ko gay pageant na siya. Kanya-kanyang eksena, ang gaganda ng katawan, tapos bigla, ay, ate pala. Pero kasi yung sense of humors ng mga yon ay talaga namang panalo kung paano sila magpaandar, paano sila umeksena. In fairness, naaliw ako sa kanila. Tapos yung kay Dom, medyo parang ang feeling ko, ay, ba't ganito ang bored? Di ba? So medyo kasi boring yung kanyang introduction, kanyang eksena, parang masyadong seryoso. Maganda ang profile, pero kahit anong ganda ng profile, dapat sumabay ka sa agos ng tubig. Kung ang tubig ay malakas,
palakasin mo din yung sarili mo. Hindi yung parang, alam mo yung habang pinapanood ka, o sige, tapos ka na ba magsalita? Ganon! Nakakaloka. Anyway, si Dom ay wala naman ng dapat patunayan dahil napatunayan niya na talaga ang sarili niya sa atin nang lumaban siya dito sa sa Mr. Global. And then, I think, siguro mag-focus siya sa another thing more than doon sa hindi niya pagkakapasok dyan sa Century Tuna. It's not end of the world, di ba? Baka may plano sa kanya ang Diyos na much better, mas bongga, at mas winner. Di ba? So, keep it up, Dom. Kaya mo yan. So, sa mga nakapasok naman, congratulations. Mabuhay kayong lahat. Di ba? Ganun lang yun. Weather nga lang yan. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, minsan winner, minsan ay Los Valdez. Di ba? So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika. Eto nga, Maureen Montaigne. May eksena ng bonggang-bongga. So matagal pa ang MGI All-Stars pero panalo na ang paandar ng Miss Globe na si Maureen Montaigne. So talagang palong-palo at push na push talaga siya. So ito nga daw sinasabi nung lahat, ay nako, sinasabayan ng Reyna Pilipinas. Bakit daw hindi magpunta sa Reyna Pilipinas nang magkaalaman na? Sabi kong ganon, depende sa mood niya. So baka gusto niya kasi ay rumampa ng solo papunta doon sa MGI All-Stars kesa naman sa mag-compete pa siya sa national pageant na alam mo yun na pwede siyang matalo, di ba? So, paandar, yes, bongga ang paandar niya, bongga ang kanyang red lipstick, bongga ang kanyang eksena. So, talagang handang-handa na. Pero ang tanong, magbago pa kaya ang isip ni Maureen Montaigne para sa maging laban niya dito sa MGI All-Stars kung sakali man? Wala pa naman anunsyo, nasasali talaga siya. Hindi pa naman niya sinasabi, hi guys, please support me, watch me on this coming. Wala pang ganun mga Mars. Meron lang tayong mga naririnig-rinig. Ito ay hindi pa talaga sure na sure, di ba? Pero nandoon ako sa part na kung sakaling sasali siya, di bongga, interesting, di ba? Pero kung hindi, wala naman tayong magagawa. Alam mo naman din to, pabago-bago din to ng isip, sala sa lamig, sala sa init. Ayun yung naano ko sa kanya. Kasi di ba dati napabalita, sasali daw sa Miss Universe Philippines. Tapos nagkaroon na siya ng mga photoshoot. Tapos ang ending parang, isang igla, parang, sorry. Di ba? So, depende yan sa matagal pa ang December at marami pang pwedeng mangyari. So, let's see kung makikita nga ba natin si Maureen Montaigne bilang kandidata dito. And then kay Maureen Montaigne panalo ang kanyang mga paandar ngayon sa social media. So masasabi ko, winner. Ganon! Diyos ko, nakakaloka sa pagka-winner. Anyway, good luck. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, ano naman daw masasabi ko sa bagong stylish na inilabas ng ating pambato sa Miss Universe. Mama Sam, nabonggahan ka ba ng bonggang-bongga? Well, ang masasabi ko ay Diyosa. Kahit ano namang ayos, kay Bea Milan Windorski ay pwedeng-pwede. Pwedeng straight, di ba? Maala Catriona Gray. Pwede din naman curly, pwede din naman nakapony, pwede din naman nakataas. Kahit anong style pwede sa kanya. Pero syempre, mas gusto ko sa kanya yung wavy hair. Mas parang ang sexy nung dating niyan, mas parang lumalabas yung authenticity, lumalabas yung kanyang character, lumalabas yung personality na tinatawag, ganon. Ayun ang gusto ko kay Bea Milan Windorski. Pero maganda yan na nag-experiment sila dahil dito pa lang nararamdaman mo na pinag-aaralan na nila kung ano nga ba ang bagay at hindi. Ano nga ba ang palo at hindi, at ano nga ba ang pwede niyang maging eksena. Syempre, nandoon sila kung ano yung madali, ayun yung gagawin. Kasi syempre, pagdating naman sa Miss Universe, wala naman silang sariling makeup artist, wala naman sariling hairstyling. Pero dito, nakikita mo na pinaghahandaan niya na talaga. Maaga pa lang andoon na parang nakikita mo, iba-iba yung makeup, iba-iba yung hairstyle. So, palo at kabog, di ba? So, ako para sa akin, winner yan. Winner ang kanya
kanyang paandar, winner ang kanyang preparasyon, at mas winner ang eksena na kanyang ginagawa. So happy ako dahil ayun na nga, nagsisimula na. Oho, hindi pa man nag-aano yung laban ay eto na, di ba? Nagpapaandar na. So are you excited? Dapat ma-excite ka dahil ngayon pa lang ay talagang hinahanda na. Ito yung candidates natin sa Miss Universe Philippines na maaga pa lang ay naghahanda na siya para sa laban niya. Diyan yung nagtitraining na ng pasarela, di ba? Kasi di ba, yung mga iba kung ano-ano mga ginagawa, rumakit. Pero siya, pinagsasabay niya racket and preparasyon. Kaya, si Bea Melanvin Dorsey ang dapat mong abangan dahil malakas ang laban para sa Miss Universe. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.